si Senador Bato de la Rosa. Good morning po, Senator. Good morning, Ted, at DJ Chacha, at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa ating lahat. Asa magkakaroon? Narakod rin, Ted. Tuyok lang taon. Tuyok. Pahipi lang, pahipi. Tuyok-tuyok di ay. O sige, ito po si Chacha muna, may mga paunang tanong. Yes Opo. po. Senator Bato, susugan ko lang yung tanong ni Manong Ted. Sabi niyo kagabi, nasa Surigao po kayo. Nandiyan pa rin po kayo ngayon para mangampanya? Dito ako sa Kwan. Andito ako sa Davao. Nandito ako sa Davao. Nasa Davao na po kayo. And nasabi niyo na rin naman kagabi, hindi po kayo nagtatago. Pero dito po nga sa issue ng pag-aresto kaya dating Pangulong Duterte, kayo po ba mismo, Senator Bato, may natanggap na po ba na summon or may naririnig na rin po ba kayo na may arrest warrant laban sa inyong ICC? So far, wala pa naman siya sabi na meron na, no? Pero we're expecting it to arrive, yung warrant na yan. We are preparing for the worst, DJ Chacha. So, handa lang tayo kung kailan yan darating. Siguro maganda siya muna, no? Yung unang tanong mo dito, Cha. Yung summon na sinabi po ni Chacha. Kasi ang sabi po, hindi naman kayo arestuhin o mag-i-issue po ng arrest warrant without first going through the process na dapat kayo muna ay bibigyan po ng mga summons, imbitasyon to respond to all of these complaints, no? Bago po maglabas ng alimampung arrest warrant. Kayo ba'y nakatanggap na po ng summons from ICC on this issue? Wala pa namang sumod. Invitation lang, may natanggap kami invitation na interviewin daw. Mag-interview daw sila sa atin. Pero yun nga, hindi entertain ng opisina natin because entertaining them is tantamount to acknowledging their jurisdiction over us. So hindi pinansin yan. Okay, so invitation, sir. Nabasa niyo ho mismo. Ano po ang dinaanan pong procedure o process o ito hong ano? Anong dinaanan niyang ruta nitong sinasabi niyong invitation ng ICC investigators? Hindi man sinabing investigators sila ng ICC, pero ICC personalities daw sila na humingi ng interview sa akin para mag-interview. Pero email yon pinadala sa opisina namin. At nabasa ko na pwede daw nila ako interviewin. So hindi naman ako nagpapa-interview. So invitation for an interview, they are abroad o nasa Pilipinas na po itong mga gusto mag-interview sa inyo? Wala namang sinabing abroad o dito sa Pilipinas. Basta gusto lang nila ako interviewin. So meaning, either way. Kung pwedeng online, pwedeng via telephone. Opo. So, nakailan silang imbitasyon, Senator? Isa. May nabasa ko isang email doon sa opisina ko. Opo. Do you remember anong mga panahon po ito o petsa? Senator, sorry po for asking some details. Opo. Noted? Opo. Do you remember mga kailan po kaya ito, Senator? Yung panahon na nababalita na nandito na yung mga pisino na diyan sila nag-meeting sa Vegas Hotel ni Saldico. Ano yun? November, October? Mga ganun panahon. May balita kayo na merong mga ICC investigators na nasa Pilipinas at nagpupulong. Ito yung mga panahon na kaninyo nakatanggap kayo ng invitation for an interview mula sa ICC investigators, to make it clear, Senator. Yes. Klaro yan, Ted. If you can remember, no, na in-interview mo ako noon tungkol doon sa partisipasyon ni Director General na si General De Leon at saka si Speaker Romualdez, na kinausap nila si General Karamat na mag-testify laban kay President Duterte
laban sa amin. Mm-mm. Yun yung panahon na yun. Yun yung mga panahon na yun. Opo. Sige po. So, kung sa inyo pong pagkakaalala, one-time invitation lang ito for interview. Yes. One-time invitation for interview. Opo. Ngayon po ba, ano pa rin ang inyong stand? In case po ba may dumating na summon or another invitation to interview you nga on this particular issue na kinakaharap ng dating Pangulong Duterte, will you now avail yourself of this opportunity? Hindi pa rin, Ted. Hindi pa rin. Okay. I will not avail. Okay. May tanong po si Chacha. Go, Chacha. Yes po. Senator Bato, simula po nang mangyari itong pag-aresto sa Pangulong Duterte at ngayon nga po ay nasa the Netherlands na siya, nagkaroon na po ba kayo ng tsansa na makausap ang dating Pangulo? Hindi na digit sa ang last namin na komunikasyon nung nasa eroplano na sila through East Bingbong Medialdia kami nagtitik sa Nag-uusap po kayo. Komunikasyon namin. Oo, si Attorney Medaldia. Opo. Opo. Pero si mismong dating Pangulong Duterte, hindi niyo po nakausap? Hindi na. Nung pong time na nangyari po yung pag-aresto, nandoon si Senator Bongo, maging yung ilang pong kaalyado ng dating Pangulong Duterte, and nag-expect po ang tao na nandoon kayo. Pero bakit hindi po kayo nagpunta? Hello. Yes po, Senator. Narinig niyo po yung katanungan natin? Pakiulit, DJ. Opo, pasensya na po. Sige po. Senator Bato, nung panahon na nangyari po yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa NAIA at dinala na po siya dito sa Villamor Air Base, nandoon po yung mga kaalyado ng dating Pangulo, si Senator Bongo, nandoon po, maging yung ilan pa pong mga kaalyado niya. Yung mga tao po nag-expect na nandoon kayo, bakit hindi po kayo nagpunta? Sabi ko nga, nasa bukid nangangampanya. Pero nung nangyari yun if you can remember, di ba nasa Hong Kong. Hong Kong. Opo. Hong Kong. So gusto nung Friday na yun, yung madaling araw yung flight ko, papuntang Hong Kong dahil sasama ko doon sa kampanya doon sa mga OFW. Pero nalaman ko, before ko umalis, na meron nag-improve sa akin na may arresto daw kaming dalawa ni Pangulong Duterte para sa ICC. So, nagpaalam na lang ako doon sa kanila na hindi na ako hahabol. I-prepare ko na lang yung aming petition for certiorari and prohibition para kung talagang mayroong warrant, makapile ka agad kami sa Supreme Court ng aming petition. So, yun na, hindi na ako umalis. Kinordinate ko na yung mga lawyers ni Pangulong Duterte sa yung aking lawyers. Pinaghandaan namin ng husto yung petition na yon. Kaya nga, hindi ako sumasagot sa mga tawag. Pinatay ko yung cellphone dahil naghahabol kami ng oras para mahabol namin sa Supreme Court yung aming ipapile na petition. So tama po ba ang pagkakaintindi natin, nung nandito na ang Pangulong Duterte sa NAIA, saka lang po nalaman na may arrest warrant na po para sa kanya at nakasama din po kayo? Information beforehand na mayroon ng warrant pero sabi mo nila wala daw. Nagdi-deny mo ng Malacanang, nagdi-deny ang PNP na wala daw silang hawak na warrant. So, but then, nag-prepare pa rin tayo. So, doon na lang natin nalaman talaga na inatang na sila sa airport pag pauwi nila na accordingly, warrant daw galing sa ICC. Opo. Did you share the intel that you got na meron ng warrant para sa iyo at kay dating Pangulong Duterte, dito mismo kay Pangulong Duterte at sa kanyang party? Kasi malaking bagay yon kung may intel report ka na po, Senator, baka malamang hindi nangyari yung arrest dahil nga na-preempt nila or nagbago ang kanilang plano, hindi mo na uuwi o mga ganun po. Paano nyo ginamit yung intel na yon para ho sa kaalaman din ni Presidente Duterte? Senior ko kagad sa kanila. Sabi ko nga, tinawagan ko si Bingbong Medialdia na meron kong info. Hindi ako tutuloy dyan dahil may info ako na maglabas ng warrant. So,
yun nga, i-prepare, sabi, yung mga abogado nyo at saka mag-coordinate yung abogado mo at abogado ni Presidente Duterte, ayusin ninyo yung ating petition sa Supreme Court. Alam na nila na mayroong may info na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. Alam mo na, kilala mo na si President Duterte, hindi man yan magtatago. Hindi yan magtatago. Harapin niya. Kasi kung gusto niya magtago, bakit hindi siya pumunta ng China? Mag-seek siya ng kasilom doon. Kaibigan naman niya si Jinping. Pwede naman siyang magtago doon kung gustuhin niya. Pero hinarap niya yan. Hinarap niya yung warrant niya ng ICC. So, so yung mga, alam nyo na, kadami kasing mga kung ano-anong mga fake news ngayon, di ba? So yung usapin ng asylum na yon, totally walang ganong kaisipan man lamang ang dating presidente. Wala, hindi siya nag-entertain ng ganun. Before pa siya umalis, nakita pa siya sa aeroplano, napicturean na papuntang Hong Kong, yun kagad ang pictures na pinapakalat na sisibat dahil may warrant na daw sa ICC. With in fact, nakaplan talaga yung activity na yun dahil sa rally namin doon sa PDP Laban, doon sa mga OFW natin sa Hong Kong. Wala, hindi po yan kasama sa plano niya na papuntang China mag-seek ng asylum. Kasi kung gusto niya pumunta, kadali na pumunta doon. Pero ayaw niya, gusto niya harapin yung kaso kung meron man. Kaya siya umuwi. Oh. Senator, sabi nyo nga po kanina, no, walang summons, just invitation, yung pinadala po sa inyo ng ICC. Pero ngayon na nangyari na po yung pag-aresto sa dating Pangulo at may mga usap-usapan na mukhang may mga susunod pa po na warrant of arrest. Ano na pong susunod na hakbang? Well, yun lang. Well, I am a sitting senator. I have to avail of the whatever protection that the Senate can provide to me while we are on session. Hindi pa kami adjourn. Hanggat saan kaya na pwede akong protektahan ng Senado, i-avail ko yon. But then again, hindi ko tatakasan yan. Kung hindi na ako kayang protektahan ng Senado, sasamahan ko si Pangulong Duterte doon sa ICC. Lalong-lalo na kung magkuha sila ng private jet na maghatid sa akin doon, okay lang. Sasakay ako doon. Sandali lang. So sasamahan nyo kaninyo si dating Pangulong Duterte doon sa ICC kung may warrant na kayo? Yes. May warrant na ako. Sasamahan ko. Kung hindi na ako kayang protektahan ng Senado. Parang ganito po yung nangyari dati kay Senator De Lima, di ba? Naalala ho ninyo? Nung pinaaresto siya and she was seeking refuge in the Senate that time. No? Na dahil nga sa may sesyon ang Senado at hindi naman siya maaari ding arestuhin that time. So you would like to avail of the same privilege na ibinibigay po sa isang sitting legislator kapag may arrest warrant? Yes, ganun po ang gagawin ko. Okay, sige. So, pero sa ngayon po kasi sinasabi na pwede namang dumalaw kay dating Pangulong Duterte, ang kanyang pamilya at maging ang ilang pong mga malalapit sa kanya. Ano po, kung papayagan din mismo nung sinasabing detainee. Opo, kayo po, in the absence of any warrant, kayo ba ay inyo ba naiisip na gusto niyo pong dalawin ang presidente sa The Hague? Wag muna, Ted. Wag muna. Nandun naman si Inday at saka si Pulong. Magro-rotate lang muna kami. Habang nandun si Inday at si Pulong, okay na yun si President Duterte. At kita ko, ang daming Pilipino doon na nasa labas ng labas ng ICC na willing na sumuporta sa kanya, magbigay ng mga jacket, magbigay ng mga pagkain, kung ano-ano. Okay pa naman siya doon. Pero yun nga, kapag may warrant na ako at kailangan na akong magpahuli, then magpasalamat din tayo, given the opportunity na makasama si Pangulong Duterte at maalalayan siya doon sa loob ng silda, kung tayo papayagan na alalayan siya doon, dahil matanda na yon. I would be very happy.
to serve the former president. So, tuldo nga siya kanyang kanyang health situation, Opo, health opo. condition. Opo. Kung sakasakali nga po mangyari yon. So, klaro po ito. Hindi kayo hihingi ng asylum. Opo, kayo po ay magkukusa na lang. Is that the word? Magkukusa na lang. Wala na pong resistance kung sakali po na dumating yung arrest warrant at wala kayong refuge in the Senate. Wala na pong masyado pang pagtatalo yon. Sasama kayo sa magiging arresting officers. Ganun po yun, Senator? Correct yun, Ted. Correct yun. Correct yun. I will present myself to the arresting officers kung sabihin na akin ng liderato ng Senado, we can no longer protect you. Doon ka na. So, yun ang gagawin ko. Okay, sige po. So, kumbaga, igagalang niyo po itong binabanggit ng administrasyon na dahil sa Interpol na ating pong ugnayan, yung ating pagiging miyembro ng Interpol, hindi daw po sa ICC. Ang sabi, di ba, kung hindi sa Interpol, igagalang niyo po itong Interpol request na ito for the arrest of... Hindi. Apo. Hindi yung kung igagalang or sinasabi natin na tama yung mga ginagawa nilang aksyon. But I want to spare my family from further harassment, no? Baka mamaya hantong maghahanap pa sila ng heartbeat ko doon sa aming bahay. Ayaw kong maging kawawa yung pamilya ko, maharas sila. So yun namang Interpol na yan that's a very lame excuse, Ted. Alam natin yan na very lame excuse ng Interpol. As a president, you can directly say no to the Interpol kung ayaw mo talagang kung sinasabi ka, kung consistent ka talaga na nagsasabi na hindi mo ni-recognize yung jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas because meron naman tayong kasabihan na the water cannot rise above its source. Ano ang source ngayon? Yung warrant of arrest ng ICC na sinasabi mo na hindi mo ni-recognize. Ano ang water? Ang water, ito yung Interpol na mag-implement ng warrant. So, very ironic na sabi mo hindi mo ni-recognize yung Interpol, yung ICC, pero matter of cooperation lang daw sa Interpol, kaya siya napilitan na hulihin si Pangulong Duterte. Very lame excuse. Halatang-halata na ang gobyerno mismo ang gusto talagang ipahuli si President Duterte at ibiyahe doon sa ICC. More than the interest of the ICC and the Interpol. Yun man talaga nakikita natin. Mas gustong atat-atat itong gobyerno natin na dadalhin siya doon para ma-erase siya dito sa equation ng ating Philippine politics. Senator, inyo na ho bang nakausap si former Chief PMP din, Oscar Albayalde? Hindi pa, Ted. Hindi pa. But again, alam kong isa rin yung hindi yung magtatago. Haharapin niya yan. Kasi alam naman natin yan na kapag isa-isahin natin yung mga kaso na sinasabi nila na 20,000, in fact, sabi nga ng ang official record ng PNP sa more than 6,000 lang. So kung isa-isahin mo yan, Ted, we can easily defend ourselves pagdating sa kaso. Hindi yung ilump mo yan lahat. It's very unjust, unfair sa amin kung ilalamp po yan lahat na kaso. Isa-isahin natin yan pag-imbestiga. Dapat gano'n ang treatment nila sa kaso. Opo, sige po. So sa ngayon pa lang, Senator, na kaninyo, inaasahan nyo na may paparating na arrest warrant sa inyo ang ICC. Ngayon pa lang ho ba, meron na kayong mga pinag-uusapan na mga abogadong kukunin para po sa pagtatanggol sa inyo sa at least dito po sa preliminary trial na dadaanan? Kung meron man po kayong warrant sa ICC? Meron na tayong abogado na nakausap. In fact, sila nga ang nag-represent sa atin diyan sa ginawa natin na petition for certiorari and revision doon sa Supreme Court.
Meron tayong nakahanda. Opo, pero yan po kasi ay dito po sa local scene natin. Pero ang pinag-uusapan po ngayon ay yung abogado na magtatanggol sa inyo sa ICC na iba ho naman din po yata doon ang mga panuntunan sa pag-practice po ng law profession. Particularly nga po, ito pong issues concerning ICC trial. Ano po ang inyong kaisipan doon, Senator? Sige lang, Ted. Kung sino yung abogado ngayon na nag-represent sa atin dito, sila na rin ang ikuha natin. Paharapin natin doon sa ICC kung didipinsa sa atin. Sila, kahit na itong mga abogado na ito ay mga barangay level lang ito na abogado. Abogado na probinsya lang ito mga ito. Pero alam ko yung no question pagdating sa puso nila na tulungan tayo. Di tayo lalaglag dito mga abogado na ito. Solid ito sa atin ito. Opo. May pahabol lang po si Chacha, please, Senator. Oo. Yes po. Senator, si Yes. VP Sara Duterte, nakausap niyo na po ba? Hindi pa DJ kasi umalis naman siya, nandoon man siya sa nandoon siya sa dahil ngayon. Nasa dahig na nga po ngayon ng Vice Presidente. Pero with all these happenings, sa paparating po na midterm elections ngayong taon, ano po sa tingin niyo magiging epekto nito? Dito po nangyayari ngayon. Two ways. Opo. Sige po. Two ways, no? Digital sa pwedeng makaka-pull down ito sa ating ratings kung mas marami ang naniniwala sa Malacanang, no? Sa gagawa ng gobyerno ngayon. Kung mas marami ang naniniwala, it can pull down our ratings. Pero kung mas maraming galit sa mga nangyayari ngayon, then it will boost our chances of winning. And straight na tanong lang din po, straight answer, yes or no. Kayo po naniniwala na Yes. kumbaga napagplanuhan po itong pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte? May kinalaman po dito ang Marcos administration? Para ka naman ding quadcom kung mag-imbestiga DJ Chat sa yes or no lang. Wala discretion. Yes or no? Senator ba to? But you Parang- can explain further if you want. Sige po. Parang Senado din. Senator ba to? actually. If you want to explain further, you may. Sige po. Thank you, DJ Chat. Yes, alam ko pinagplanuhan na ng gusto yan. Deployment pa lang ng libu-libong pulis eh. Pinagplanuhan na yan ng gusto. Huwag niyo kong sabihin, huwag nila kong sabihan na hindi nila plinano yan at yung pagpasok pangalan ng ICC para mag-imbestiga, kahit na-deny sila ng-deny na hindi sila mag-cooperate ng ICC. Alam natin na kung sino yung nag-asikaso ng ICC dito. Sino nag-welcome, sinong nag-facilitate sa kanilang ginagawang investigation. Gobyerno mo rin natin. Huwag na nalukuhin yung taong bayan. Masyado naman silang masyado nilang niloko yung tao kung ganun pa rin yung kanilang stand. Kagaya na po. pinapasabi. Yes po. Senator Bato, kagaya ni VP Sara, kayo po nagsisisi na rin ngayon sa pagkakaroon ng unity team noon? Sobra, DJ Chat, akala mo kasi nung panahon nung kampanya ng 2022, kung hindi makapunta si VP Sara dahil may ibang engagement, ako yung pinaparepresent niya doon sa entablado. Magkatabi kami niya Pangulong Marcos eh. Kung mag-represent ako kay Inday Sara, magkatabi kami at talaga nagsisisi ako dahil alam mo, we felt betrayal to the max. Ako mismo, kinausap ako ni Pangulong. Sinabihan ako ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Malacanang eh. Sabi niya, Bato, hindi ako mapayag na mag-imbestiga ang ICC dito. Hindi ako papayag. Huwag ka mag-alala. Kahit buhok niyo, hindi mahawakan ng ICC. Sabi niya sa akin, kahit na wala akong buhok, kalbo ako, pero hindi na talaga mahawakan ng ICC yung kahit buhok namin. Dahil nga, sabi niya, kung papayagan ko na sila mag-imbestiga dito, after Duterte, after sa inyo na maimbestigahan, sino ang next? Baka kami na naman ang next. So sabi ko, tama nga, kasi kung papayag ka, posible rin kayo ang isusunod. Pero what happened now? Iba ang sinabi, iba ang ginawa. We feel betrayed talaga. We expect that the President is a man of his word.
if you are the chief executive, dapat panindigan mo yung sinabi mo. Pero ibang nangyayari ngayon eh. Kaya nga, huwag siyang magalit kung sabihin namin na we feel betrayed. Betrayed. Opo. Sige po. So Senator Bato, well, we wish you well, ano? At sana nga po inyong malampasan itong campaign period na ito na maayos ang inyong pangangatawan. You have strength nga po to all the way sa last day po ng campaign. Pero bago po kami pansamantala magpaalam this morning, ano po ang inyong mensahe sa mga umano'y biktima ng EJK, madugong drug war, na ang sinasabi po ngayon, Senator, ay mabuti pa kayo dahil dadaan kayo sa due process. Mabuti pa kayo at dadaan kayo sa pagkakataon na ipagtanggol ang inyong mga sarili dahil daw yung mga kamag-anak nila ay hindi nabigyan ng pagkakataon na iyon at ngayon nga po'y mga nakalibing na. Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Pareho tayo naghahanap ng hustisya. Hindi lang kayo, pati kami naghahanap ng hustisya. So kung yung sabi ninyo na yung mga kamag-anak ninyo na namatay, na hindi na nabigyan ng hustisya, hanapin natin ang hustisya ngayon. Hanapin nyo, pagkasuhan nyo kami. Kung if you think na kami ang may kasalanan, kasuhan nyo kami. Pero what happened? Hanggang propaganda lang kayo. Hanggang propaganda lang kayo. Sige kayo sabi dyan na EJK, hindi kayo makapile-file lang kaso dahil alam ninyo na hindi lahat ng namatay na yun, puro EJK. Yung 6,000 na yun, puro EJK. Hindi ninyo, alam ninyo yan, hindi nyo kaya mag-file lang kaso dahil wala kayo hawak na ebidensya. Pareho lang tayo, naghanap ng hustisya. Pareho tayo, pero huwag naman yung lahatin yan dahil yung ibang kaso na yan, may mga pulis tayong namatay na nakipagbarilan dyan sa mga sinasabi niyong namatay sa police operations. Kaya, ipitigahan natin at kasuhan natin. Kung meron kayong ebidensya laban sa amin, magkaso kayo. Pero anong ginawa nyo? O pumunta kayo ng ICC dahil alam niyo mas mas bloated yung proportion ng attention kapag doon kayo sa ICC. Kasi dito sa local court, wala kayong sigurado kayo na hindi kayo mag-stand yung inyong kaso sa korte, sa local court natin. Gumagana ang korte natin, hindi naman sarado. Open yung ating mga RTC dyan, lahat ng korte natin, up to the Supreme Court. Gumagana po yan, kaya dapat walang rason na makialam sa ICC dito. Pero yun, kagustuhan niyo, sinusunod yung gusto niyo. Sige lang, we will be given a day in court pagdating doon sa ICC. Huwag kayo mag-alala. Okay, sige po. So Senator Bato, good luck po sa inyo at muli kaming tatawag kung kinakailangan po para po sa pagpapaliwanag mismo at maiklaro ang mga balitang ito. Salamat po, Senator. Salamat din at DJ Chacha. Magandang umaga sa ating lahat. Senator Ronald Bato de la Rosa.